Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Nasa katapusang araw na tayo sa buwan ng Oktubre. Oktubre 31, 2023. Kumusta naman kayong lahat? Kumusta naman ang paghahanda ninyo para bukas? Sana nasa mabuting kalagayan lang tayong lahat at sana maging mabunga ang ating mga pagninilay araw-araw. Sana magsaya tayong lahat, lalong-lalo na sa mga umuwi ng probinsya. Yung iba ngayon, baka nagbabiyahe na, kung saan man kayo. Yung iba dyan na nasa malayo sa kanilang pamilya. Tuloy-tuloy lang sa pagsisikap, pag-aalay ng panalangin. Saan man kayo naroon, ang ating dalangin palagi ay nasa mabuting kalagayan lang tayo. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pag-share ng pagninilay na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid. Maraming salamat. Sa araw na ito, sa katapusang araw ng buwan ng Oktubre, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 18 hanggang 21. Ano ba ang isinilasay sa ating ebanghelyo sa araw na ito? Dito narinig natin na si Jesus ay nagpaliwanag kung paano mahalin tulad ang paghahari ng Diyos. Ginamit niya dito ang larawan ng mustasa. Sabi niya, para itong binhi ng mustasa. Sabi niya, kinuha ito ng tao, itinanim niya. Ito yung pinakamaliit na butil. Ngunit kung ito ay tumubo, lumalaki ito na parang kahoy, na kahit yung mga ibon ay makapaggawa ng kanilang mga nest, no? Kanilang mga pugad, ng kanilang mga pahingahan doon sa sanga, maglipad doon, makasilong sa sobrang tindi ng init, no? Siguro dahil hindi natin ito masyadong maunawaan kung ano itong mustasa, no? Dahil halimbawa sa atin, no, dito sa Pilipinas, ang alam lang natin na mustasa ay yung gulay na mustasa. Alam nyo, masarap yun, appetizer, no? Sa amin sa Iloilo, may mga magsasaka pa na tumatanim ng mustasa. Maliit din ang butil nito, pero hindi ito gaya ng sinasabi dito sa ating ebanghelyo na lumalaki, tumutubo na parang kahoy. Siguro para sa akin, para maunawaan natin kung ano ang gustong ipaabot nito, itong parang mustasa, siguro itong tinatawag natin na mansinitas, no? Ang iba ang tawag doon, alatilis, no? In some places they call it sarisa, no? Maliit lang yon, no? Yung isang bunga nun, siguro millions ng mga butil ang mayroon. Dahil napakaliit, hindi mo nga kayang kunin yung isa lang. Pero nakakatuwa dahil yung butil na yon, yung pinakamaliit na butil na yon, siguro makuha mo lang yan, gamitin mo yung toothpick, gamitin mo yung maliit na kasangkapan para kunin lang ang napakaliit na butil, no? Pero yung maliit na butil na yan, pag itinanim mo, pag tumubo, ay talagang lumalaki siya na parang kahoy, no? Pwede ngang akyatin ng mga bata, pero syempre hindi siya kasintibay ng mga nakilala natin na mga kahoy gaya ng cassia, gaya ng nara, germelina, mulavi, kung ano pang mga kahoy dyan. Hindi siya katulad ng ganun. Pero lumalaki siya, no? Pwede siyang masilungan, pwede siya maging shade, no? Sa mga bata, sa mga tao, sa mga hayop, no? Malaki din siya. Pero ano ba ang gustong ipaabot ni Jesus gamit ang larawan ng mustasa? Dahil alam ko na sa simula pa lang may mga binhi na tinanim si Jesus sa ating mga puso. Ang kanyang hangarin lang na sa maliit na binhi ng pananampalataya na mayroon tayo, ipinalago ba natin ito? Isinabuhay ba natin ito? Ibinahagi din ba natin ito sa iba? Naging katulad ba tayo ng mustasa na nang tumubo, tumaas, lumaki,
May sumilong ba sa ating mga sanga? No? Parang ganon. So siguro para sa akin, mas magandang pagnilayan natin ito ng mabuti. Alam ko sa aking puso ng Panginoon na hindi talagang umaasa na gumawa tayo ng napakalaking mga gawain. Kundi, ang inaasahan niya lang sa atin na kahit nasa napakaliit lang na bagay, kung maisabuhay natin ang paghahari ng Panginoon, kung maipadama natin ang paghahari na ito sa bawat isa, maging saksi tayo at maging tapat tayo dito. Para sa akin, sapat na yun sa mata ng Panginoon. We will make ordinary things extraordinary. Diba? Napakaganda. Simple lang, pero napakalaki at napakabigat ng kanyang impact sa komunidad. Gaya ng mansinitas, alatiles, sarisa, gaya ng mustasa. Sana tayo rin ay tumubo, lumago, at yung ating mga sanga ay magsilbing pasilungan ng mga kapatid nating nanghihina, ng mga kapatid natin na walang ng pag-asa, ang mga kapatid nating mga nananlamig sa kanilang pananampalataya. Sana makita natin ang kabutihan ng bawat isa. Sana ang kabutihan din na nakita natin at nadama ay maipadama din natin at maibahagi sa mga nangangailangan sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Panginoon, at nagkaroon na naman kami ng lakas sa pamamagitan ng pagninilay na ito sa napakagandang ebanghelyo na ipinaabot mo sa amin. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa patuloy mo na paggabay, maraming salamat sa biyaya ng kaalaman, maraming salamat sa iyong hindi masukat na pagmamahal. Dalangin lang namin na sana kami ay maging tapat at maging tunay na saksi mo sa pamagitan ng pagtupad namin sa aming mga tungkulin. Amen.